Hello! Si Brian po ulit ito ng Kiren Dad Motovlog. Kamusta po kayong lahat? And welcome back to our channel. Now, for our video for today, samahan niyo po kami. Papunta po tayo ngayon sa Binondo area to test our DJI Neo. Kakabili lang po natin. So basically, this is gonna be the first time na gagamitin natin siya. So, check natin kung ano ba yung mga capabilities niya, no? Yung mga bagay na pwede mong gawin. By carrying the drone alone. So magfo-focus po tayo sa mga bagay na pwede niyang gawin even without the physical remote control or yung kahit na hindi nyo po siya i-connect sa inyong mga cellphones. Ayan. So yun, samahan nyo po kami. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa mismong Binondo Bridge, and hopefully mabigyan namin kayo ng mga ideas on how good the DJI Neo is, and for you to decide if para sa inyo po ba itong drone na ito. Ayan. Okay, so sit back, relax, and let's go ahead and test the DJI Neo. Plaza Roma. So nandito pala tayo, Plaza Roma. Lens guard. Yan. And let's begin. And so siguro ito na yung perfect na spot. Yan. So right away pagka power on natin, makikita natin medyo nagbo-boot yung kanya mga propeller, no? So ang una nating itatry na mode niya is yung follow me. Yan, try nating mag follow me, pero i-connect din natin sa cellphone. That way pwede pa rin natin siya makontrol manually. So buksan natin yung kanyang DJI Fly app. Ayan. And i-connect natin yung drone. Ayan. Alright, so yun, connected na yung ating drone. And makikita natin dito yung mga pwede nating gawin sa kanya, no? So sa follow mode, ang pinili natin ay close yung distance, tapos flat yung height. So height lang ng ating ulo. So let's begin. Ipindutin na natin ng 2 seconds. Ngayon na siya. So lumilipad na yung ating drone. Okay, so try natin magpa-follow sa kanya. So makikita rin natin dito sa app, ayan na pina-follow niya tayo, no? Nako. Ayos. So tatry nating umikot dito sa may parang statue dito. Yan. And makikita natin na ayan, no, pina-follow pa rin niya tayo. So hindi naman siya nawawala sa ano, no? Hindi naman siya nawawala doon sa connection, no. Nawala yung connection. Yan, so first glitch. Yan, nawala siya sa connection. However, ayun, nag-aano pa rin siya, no? Tawag dito, nag-aano pa rin siya,
nagtatrack pa rin siya sa atin kahit na disconnect siya. So that's a good thing. Ayan. Tingnan natin, ikot tayo dito. Ayan, sumusunod pa rin siya kung makikita natin sa screen, no? And hindi naman siya nawawala doon sa pagkaka-track niya sa atin. Ayan. So tatry natin tumakbo ng konti para ma-check natin kung masusundan pa rin niya tayo. Try natin tumakbo siguro mga at least 5 km per hour. Yan. So sumusunod pa rin siya. Kasunod pa rin natin siya. Nandun pa rin siya sa likod, oh. Ayan, oh. So try natin tumakbo ng patalikod para makita rin natin sa camera na sumusunod pa rin siya sa atin. Yan, oh. Ayan. Okay, so maganda naman yung tracking niya. Hindi siya nawawala sa target niya, no? Anyhow, na testing natin to sa sa medyo madilim, yan, sa loob ng bahay gabi, and medyo siya, no, hindi pala medyo, always siya nawawala sa pagkakatrack kapag ka kapag ka madilim. Yan. So try nating medyo layuan. O kailangan natin kailangan natin siyang i-stop muna. Yan. So stop muna natin siya. Yan, gaganon nyo lang yung pan nyo, and automatically magla-land siya sa pan nyo. Now try nating i-far yung follow distance, tapos try nating high yung kanyang height or yung altitude niya. And tingnan ulit natin kung paano siya mag-perform. Ayan. Alright, so makikita natin, oh, medyo mataas siya, oh. Lagpas sa ulo. Lagpas sa ulo yung yan, so lagpas sa ulo yung height niya, and yung kanyang distance, tingnan natin. Yan, actually yung distance niya malayo-layo na rin, oh. Yan, oh, diyan pa lang siya nag-start sumunod sa atin. So titingnan natin kung paano yung performance niya kapag naglakad tayo. Ayan, nawala na naman siya, oh. Nag-disconnect na naman siya. So second time around na nag-disconnect yung ating drone sa ating phone app. Ayan. Nagre-record pa rin tayo. So actually kahit na-disconnect siya dun sa kahit na-disconnect siya dun sa ating phone app, continuous pa rin yung kanyang recording. So yun yung kagandahan niya. Ayan, oh. Medyo mababangga siya dito, so kuha tayo ng ibang ruta. Yan, so medyo mataas pa rin siya, and it's still focus sa atin. Yan, yun yung kagandahan niya. Yung kanyang target focusing ay solid, hindi nawawala. Ayan. Alright, so try naman natin yung ibang modes niya. Pa-landingin na natin siya. Yan, oh, napakadali niyang pa-landingin, no? So right away landing kagad siya. Now tatry naman natin yung iba niyang modes, like yung kanyang drone at yung boomerang. Try natin. Yan, so try natin yung drone. Siguro ito yung perfect na spot din para i-try natin yung kanyang drone. So drone, meron ka ring option na palitan yung max distance, like kunyari yan, naka 4 meters siya.
and yung kanyang height ay pataas. Pag pinili mo yung flat, padiretso lang yung lipad niya, hindi siya tataas, no? So try natin siguro 6 meters. Abot naman yung 6 meters, and rise yung piliin natin. Yan. Okay. So iano na natin siya, no? I-start recording. Nakpahawak nga. Ay, nihawak ka nga pala, no? Ano ba to? Teka, lapag muna natin. O, tingnan natin. 6 meters. Droney. Yan, Droney. In 3, 2, 1. Ayun na. So makikita natin na lumalayo na siya sa atin, no? Yan. So yun yung kagandahan niya, even without the remote control, magagamit pa rin natin siya. Yan. So 6 meters, medyo sakto na. Yan. Tapos pabalik na rin siya sa atin after niya ma-reach yung 6 meters. Kusa siyang babalik, and ayan, nasa harapan na ulit natin siya, as you can see. Alright, so yun, palandingin natin siya ulit, and that's the Droney. Napakaganda, no? Try naman natin yung circle. Yan. So sa circle naman, may mga distance din, like 2 meters, 4 meters, 6 meters, up to 20 meters. So ang mode naman na to ay iikot sa atin yung drone. Iikutan niya tayo. Nak, dito ka para kasama ka. Yan, iikutan niya tayo. So start na natin siya. Dito na lang natin pindutin sa 2 meters. Hindi, gawin nating 4 meters man lang. Yan, 4 meters. Okay, so start natin. 3, 2, 1. Yan. So lalayo siya unti-unti sa atin, and after nyan, iikutan niya tayo. Ayan, nag-start na siyang umikot. Ayan, iikutan niya tayo. Yan, napakahusay, oh. Ang ganda. Yan, so without the remote control, talagang perfect na perfect siya sa mga vloggers. So hindi mo na kailangan magdala ng remote control na makakabawas ng makakadagdag ng bigat sa ating mga luggage. Yan, so bumalik na rin siya kusa after niyang umikot sa atin, no? And papalandingin na rin natin siya kagad. Yan, so yun yung circle mode. Napakahusay. Sa parang yun yung paborito nating mode sa ngayon. So rocket, ano ba tong rocket? Pataas naman si rocket, no? So tingnan natin, 10 meters, isagad natin ng 10 meters. Tapos i-on din natin yung kanyang rotation. Alright, so let's begin. Nak, dito ka ulit. Magra-rocket naman tayo. So yung rocket, pataas naman yung lipad nito. Let's see. 2, 1. Ayan. So focus niya muna tayo. Ayan, tapos aakyat na siya. Ang ganda niya, nak, no? Ayan, so nandito na siya. Ayan. Alright, nasa taas natin siya. Ayun, no? Stable pa rin naman. Stable pa rin siya. And una natin siya ng video. So eto siya, oh. Medyo mataas-taas na rin siya. And kung makikita nyo, talagang nakatrack pa rin tayo dun sa nakatrack pa rin tayo sa kanya, hindi niya tayo nilulubayan. So pababa na siya. Pababa na siya. Ayan, lalayo siya ng konti, and then didiretso na siya pababa. That way hindi niya tayo mabubunggo kapag fully nakababa na siya. Alright, angas. Ayan. So palandingin na ulit natin siya.
Palandingin na ulit natin siya. Landing. Alright, napakahusay. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda niya. Spotlight, ano ba to spotlight na to? Tingnan natin kung ano yung spotlight. So spotlight, spotlight, aircraft hovers in place, always facing subject. Parang follow me rin to, no? Anyways, try na rin natin. Wala naman mawawala. So let's go. Let's go with the spotlight in 3, 2, 1. Okay. So yan yung spotlight. Yan. So okay. So ibang-iba pala to sa follow me. So yung follow me susunod siya. However, yung spotlight, yung aircraft will stay in the place, pero if you move, it's gonna track you down pa rin. So it will follow you kahit saan ka pupunta, no? So nakafocus lang siya sa'yo, pero nandun lang siya sa spot niya, hindi siya aalis dun. Ayan. So as you can see, ayan, nag-aano siya, sinusundan pa rin niya tayo. Iniikot tayo yung umiikot sa kanya, and nakafocus pa rin siya sa atin. Ayan. Ganda. Ang ganda ng mga modes niya. Alright, so palandingin na. Landing. Yeah, so that's the 6 modes na meron built-in dun sa mismong drone, in which you can operate it without using any remote control. Actually, kahit yung remote ng phone, hindi mo kailangan para para ma-control siya or para ma-operate siya. But now, ang gagawin naman natin ngayon, since hindi pa natin dala yung remote control nandun sa top box na ating e-bike, tatry naman natin siyang paliparin using our phone's controller. So pwede mo rin siyang i-control using yung DJI Fly app. Yan, sa phone nyo. So titingnan natin, no. Yan. So let's have it take off. Pe-press nyo lang na matagal, magte-take off na siya. Take off. Alright. Yan. Okay. So ayan na siya. Naka-steady lang siya kasi wala naman tayong mode na pinili. Manual control ito, at i-control natin siya using yung joystick ng ating DJI app sa ating phone. So meron ditong up, down, rotate right, rotate left, forward, backward, move left at move right. So itatry natin isa-isa yung mga joystick, no. Try nating up muna, up. Ayan, so tumaas siya, no, and then down, bababa naman yung altitude niya. Rotate left. Ayan, magro-rotate siya sa left niya. Rotate right, magro-rotate siya sa kanan niya. Forward. Ayan, layo tayong konti kasi forward siya sa atin. Yan, forward, pupunta siya papalapit sa atin, or pa-forward kung saan man nakaturo yung kanyang nguso or harapan or yung lens niya. Tapos backward, paatras naman kung saan nakaturo yung puwetan niya, no. And then move left, ito parang sasayaw siya patagilid, pa left. And then move right, sasayaw naman siya or gagalaw siya pa kanan. Ayan. Alright, so yun yung mga controls na nandito sa remote controller niya sa DJI app. So even without yung physical na remote control, magagamit mo talaga siya. So napakagandang feature para sa mga vlogger na nagta-travel na ayaw ng medyo mabigat at mga additional na dalahin. Kasi yung remote control niya na physical, medyo malaki at medyo mabigat din siya. So basically makakadagdag din yun sa weight ng mga dalahin natin, no? So with this one, just your phone na dala-dala naman natin lagi, at yung mismong DJI Neo, makakapag-travel na tayo and makaka-capture na tayo ng mga napakagagandang mga video, at yung mga modes niya talagang
solid, no, pang vlogger talaga yung datingan. So ayun lang, mamaya try natin, punta tayo doon sa Binondo Bridge, try natin yung remote controller, and sabi nila mas stable daw yung connection nun and mas malayo yung nararating ng drone. So titingnan natin, i-max out natin yung altitude and yung kanyang distance kapag gamit-gamit na natin yung kanyang remote controller, yung RCN3, yung physical remote niya. Ayan. Okay, so that's it for now dito sa Plaza Roma. Palandingin na natin yung ating drone and lipat tayo ng pwesto. Ayan, bago natin makalimutan, bago tayo malis dito sa Plaza Roma, itatry naman natin siyang gamitan ng remote sa app pa rin, sa DJI Fly app, and tingnan natin kung gaano kalayo yung kaya nung remote nung cellphone, nung app. Ayan. Ayan. Okay, so nandito siya. Ayan, sa tapat natin. Iano natin, harap natin siya dun sa papuntang simbahan. Tapos iano na natin, palayuin na natin. So looks like hindi siya kasing stable ng ng spark, no. So yun yung maganda sa mga bigger and heavier drones, mas siya, mas stable siya sa ere. Eto medyo kinakabahan ako sa kanya kasi napakaliit niya, napakagaan niya. Bawal po. Okay. Bawal daw pala mag video. Okay po. Baba ko lang po, sir. Kukuha po ng permit. Okay. Sige po. Tinesting lang kasi namin, sir, bagong bili namin. Ayan, so bawal daw pala dito, kailangan natin kumuha ng permit, so ibababa na natin siya. Ayan, okay. Ayan. Landing. Ayan, alright. Sorry po, sir. Ayan, so binaba na natin siya kasi bawal daw pala magpalipad dito ng drone. Anyways, at least medyo napalipad na natin siya kahit papano. So nakita nyo yung video niya at yung kanyang stability. Pagka ikaw yung nakakita, actually medyo shaky siya, no? Hindi siya kasing stable nung Spark natin. However, yung video niya, dahil nga may electronic image stabilization siya, stable naman yung footage niya. So makikita natin yan once na in-upload na natin siya sa YouTube. Yan, check natin kung gaano kaganda yung kanyang footage. Ayan. Alright, so yun lang. Punta tayo sa bridge, tapos try nating doon magpalipad gamit yung kanyang remote control. Ayan. Nandito ulit tayo ngayon sa Binondo Intramuros Bridge, and punta tayo doon sa ibabaw. Tingnan natin kung may bantay, and try nating magpa-lipad kahit saglit lang. So tigil tayo dito in perfect spot. So ang gagawin natin ngayon, try muna natin ulit siya na paliparin without the physical remote control, yung RCN3. So connect lang ulit natin siya sa app natin. Okay, let's do the droning. Nakakatakot pag ulang. Ang lakas ng hangin. Alright, so yan, natatrack pa rin naman niya tayo. Yan, naka-drone siya, nakatagilid yung camera niya actually, kasi medyo lumalaban siya sa hangin.
And yan, pabalik na siya sa atin. Kinakabahan ako, sobra. Ay, nakabalik naman siya. Pero nakakatakot kasi tumatagilid siya, no? Huwag na natin siya i-rocket kasi yung rocket pataas, mas malakas yung hangin sa taas eh. Yan, so okay na yun yung drone. Ayan, so dahil mahal namin kayo at gusto kong i-testing talaga siya for everyone's advantage. Yan, nagkaroon tayo ng lakas ng loob na sige, i-try na natin siya. I-testing na natin yung remote control niya and tingnan natin kung hanggang saan natin siya mapapalipad, no? Pero I'm not encouraging anyone na may DJI Neo na gawin yung same. So kung gagawin nyo, please do it at your own risk. Hindi ko po kayo in-encourage na gawin itong gagawin natin ngayon. So this is just purely for science purpose, experiment. Yan, para matry natin siya, no? Oo, umuulan. Umuulan. Balik ka. Hindi, okay lang. Yan, so mabilisan lang, tingnan lang natin siya habang di pa umuulan. Skip. Alright, yan, so tingnan na natin. Ayan na, pumapatak na yung ulan. Oh, wag na. Umuulan na. Tumamasa ako. Ayaw nyo pa. Ayaw niya mamatay. Shit. Ayun. Tanggalin mo na yung battery. Cut ko muna. Cut ko muna. Yan, so ano muna tayo, pack up tayo kasi biglang lumakas yung ulan. Ayan, so ano muna tayo, bachi muna tayo kasi hindi naman natin mapapalipad ng umuulan yung drone. Dun. Silong tayo sa may 7-Eleven. Ayan, salamat po. Ayan, pinaparada na tayo ni Kuya kasi nakita niya basang-basa na tayo. Ay nako, may big bro dito. So bumalik tayo sa Binondo Bridge. Alright, so touchdown tayo dito sa Binondo Bridge. Okay, so ito setup na ulit tayo ng ating remote. Tapos open natin yung DJI app. Yan. Alright, so pagka nakakabit yung remote control, yung orientation niya is landscape. Kapag ka walang remote control na physical or yung RCN3, ang orientation niya ay pa vertical. So last flight for now. Take off. Home point updated. Yan, so maganda sa kanya yung home point niya. Nag-update kaagad siya and kung saan mo siya pina-take off, nag-update yung niya, yung kanyang home point. Yan, no.
So yun lang. That's all for our video for today. Hopefully na entertain namin kayo at nabigyan namin kayo ng mga ideas tungkol do sa ating bagong DJI Neo, and do sa mga nagbabalak bumili yan. Ang masasabi ko lang ay highly recommended, although hindi pa namin masyado na-explore, no? Hindi pa natin na-max out yung kanyang altitude, yung kanyang distance, yung mga settings, yung mga modes. One time pa lang natin siya nagamit bawat isa, so we still have a lot of things to learn about the new DJI Neo, and hopefully kahit na konti pa lang yung know-hows natin, nabigyan namin kayo ng idea if para sa inyo ba talaga tong drone na to. But before we end this video, masasabi ko lang para dun nga sa mga this particular drone is specifically targeting mga vloggers, no, and also yung mga light packers nga na sinabi natin na you don't have to bring the physical remote control na medyo malaki at medyo mabigat para lang ma-operate nyo tong machine na to. And with or without the remote control, napakaganda ng mga video na magagawa nyo. Although syempre may mga advantages na you can get by using the physical remote control. However, kahit wala, sobrang solid niya. As in, you will be able to create a very cinematic video. You can create very nice video just by using the drone itself. Actually, kahit hindi nyo na siya i-connect sa inyong mga cellphone or do sa DJI Fly app. So just barely the drone itself is very much capable of creating very nice cinematic videos. Ayan. So of course, highly recommended po siya. Kung gusto nyo talaga magkaroon and gusto nyo matry, I do recommend naman siya. Ayan, hindi po kayo magsisisi, promise. Alright, so yun lang po from Binondo Intramuros Bridge. Ayan, napakaganda ng view. Kasama po natin si Kit. Ayan. So it's Kit and Dad Motovlog po ulit. We're signing off and see you in the next video. Peace!